Kumusta delivery? Kumusta? Delivery. Ikaw ba ang delivery? Pakiabot naman ng damit. Ah, at ako ay hinila ng babaeng iyon, hinila ako papasok. Ito ang nakaraang buhay ko, ang aking mga pakikipagsapalaran sa pagde-deliver sa lupa. Ang langit na ito, bakit wala man lang babae? Emperador, ang sekta ng walang awa sa ibaba, isinusulong ang paraan ng pagpatay sa asawa para sa landas. Nagresulta sa bilang ng mga babaeng kultibador, ay patuloy na bumababa. Mas mahirap na makamit ang pag-ahon. Magpatay sa asawa para sa landas. Hindi lang nila pinapatay ang asawa, nagbibigay pa sila ng asawa. Buwisit, walang katwiran. Araw-araw akong masipag sa trabaho. Wala man lang akong nakikitang babae. Sila, nagbibigay pala sila ng asawa, at pinapatay pa ang asawa. Ito, ang sektang, walang awa na ito, walang pinagkaiba sa kulto. Kung gayon, ako mismo ay bababa sa lupa, maglihim na pagbisita, upang imbestigahan ito ng lubusan. Bababa kayo sa lupa, ang daigdig ay hindi kayang tiisin ang inyong makapangyarihang kapangyarihan ng inyong tunay na anyo. Wala ba ditong isang alagad ng walang awa kamatay lang? Magpapasok ako sa bangkay upang maranasan ang pagkakaroon ng maraming asawa. Para itama ang ganitong maling kaugalian na labag sa etika. Mababang antas na alagad. Yesu kamakailan. Ang sekta ay nakahuli ng 3,000 babaeng demonyong kultibador. Ikaw naman ang pumili ng asawa. Pumili ng asawa. Bagong baba pa lang, bigyan na agad ng malaking gawain. Ito ay pagbibigay ng asawa. Ang babaeng demonyong kultibador na ito ay napakaganda. Oo nga, sabihin nila, siya raw ang banal na birhen ng sekta ng demonyong langit. Ang mga babaeng kultibador ng sekta ng demonyong langit, maaari kayong pumili ng isa sa kanila upang gawing asawa. Maaaring maging alay sa pagsasanay. Ang landas ng pagsasanay ay nahahati sa pagsasanay ng chi pagtatag ng Pundasyon Golden Elixir at 4 na yugto ng infant. Ang aming ginoong Hanxiao sa murang edad ay umabot na sa ikasiyam na antas ng pagtatag ng pundasyon. Talaga naman siya ang nangunguna sa mga kabataan. Ikaw naman kahit isang mababang antas na disipulo. Pero ang kinakatawan mo ay ang dangal ng Ginoo, mamaya dapat pumili ng pinakamagandang babae. Isang mababang antas na disipulo sa unang antas ng pagsasanay ng chi. May kapal ng mukha bang pumili ng asawa? Hindi mo ba alam? Ang taong ito ay si Yesu. Ang pagpili ng asawa ay para ialay sa Ginoo. Isa palang berde na pagong. Isang mababang antas na disipulo. Na mag-alay ng asawa sa akin iyon ay kanyang walang kapantay na karangalan. Tingnan ninyo, ang saya ng kanyang ngiti. Ipahubad sa kanila ang mga damit. Gusto kong suriin ang kanilang mga buto at litid. Kung sino ang hindi mapili, patay. Gusto ko ito. Bini-bini. Tutulungan kitang tanggalin. Ako ang reinkarnasyon ng banal na emperatriz ng Tianshengsheng. Kung hindi dahil sa pagkabigo ng aking pag-akyat, napilitang mag-reinkarna, bakit ako magpapababa, para maging pugo ng isang mababang antas na disipulo?
Salamat, Binibini, sa pagliligtas sa aking buhay. Mabuti, mabuti, mabuti. Simula ngayon, ikaw na ang aking asawa. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na mabawi ang aking lakas, ang una kong papatayin ay ikaw. Gawin mo ang aking utos. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Siya ba ang Ginoo? Dati akong nagtatrabaho para sa kanya, kaya binigyan niya ako ng pinakamagandang asawa. Dalhin siya sa bahay sa likod ng bundok ngayong gabi. Alagaan mo siyang mabuti. Inihanda na niya ang silid para sa akin. Hindi nga ako niloko ni Das Hixiong. Binigyan niya ako ng napakagandang kwarto. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Gong. Ah, oo nga pala. Tatanggalin ko na ang mga poses mo sa paa. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Ang gapos na ito ay gawa sa Xuanti, maliban sa Shenjian, hindi ito mabubuksan. Shenjian, Kung tungkol dyan, ang Wukiengzong at ikaw, Xian, ay may kaugnayan din. Ang kanilang Shenjian ng bundok, ay ang dati mong itinapon na espada. yun pala ang dati kong maliit na sirang espada. Halika, espada. Ikaw? Anong ginagawa mo? Da Shixiong, si Binibining Honglian, nang malaman na maglilingkod siya sa iyo, ay sobrang saya. Sinabi pa niya na ikaw ang magiging unang lalaki niya. Maganda ang pagkakagawa mo. Ibuka mo ang iyong mga binti. Oh, Gongzi. Dahan-dahan lang. Ah, eto. Siya? 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 Ah, Dashisyong. Da Shixiong, Kahit isang sira na espada ay nakakaputol ng itim na bakal. Mukhang ang kadena ng walang awa na sekta ay isang purong walang kabuluhan. Hindi tunay na gawa sa itim na bakal. Bumalik ka na. Ito. ito. Ah, Panganay na kapatid, ito ang magandang ginawa mo. panganay na kapatid, ako. Isang mababang disipulo na may mababang halaga ay nagpahiya sa akin ng lubusan. Papatayin kita. Han Xiao. Iyan ang komunikasyon ng Grandmaster. Narito ang disipulo. Pumunta ka agad sa akin. Oh, Yesu. teka lang. Papatayin talaga kita. Tatay. Guro, bakit mo ako agad na tinawag? Anong mahalagang bagay? Banal na espada. Nabuhay na. Banal na espada? Bakit gumagalaw ang banal na espada? Ang banal na espada ay muling nabuhay. Tama. Ang nagtatag ng sekta noon ay napalad na makatanggap ng mana ng banal na espada. Sa pamamagitan ng espadang ito, nilakbay niya ang siyam na lupain, hindi matalo sa mundo. Ngunit sayang, matapos umakyat ang nagtatag sa kaharian ng immortal, ang banal na espada ay walang kahalili, ang walang awa na sekta, ay bumagsak dahil dito. Pagkatapos ng 3 araw ay ang daang taong paligsahan. Ang mga batang talento mula sa iba't ibang sekta ay magtitipon sa ating sekta upang maglaban at magpalitan ng kasanayan. Kung ang ating ranggo ay huling muli, ang walang awa na sekta ay nasa panganib na. Xiao Er, ang tagapagbantay na banal na espada, ay nabuhay. Ngayon ay ang perpektong pagkakataon na makuha ang mana. Gusto ko na bunutin ang banal na espada.
at manalo sa paligsahan. para takutin ang mga maliliit. Ngunit ngayon, kahit ang apat na nakatatanda ay hindi mabunot ang banal na espada, ako, Tayo ay maraming pagkakataon na hindi nakuha. Ngunit ikaw ay ang aming walang awa na sekta na may pinakamataas na talento na disipulo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, ipapagawa ko ang nagtatag na nasa kaharian ng immortal upang tulungan ka. ang nagtatag sa kaharian ng immortal, Kaming apat, susunugin namin ang primordial essence para buksan ang Heaven's Gate, pag-uugnay sa langit at lupa. makuha ang pansin ng ninuno. Buksan ang Heaven's Gate. Gulo. Ako ay nasa Foundation Establishment Great Perfection na. Ang layo sa pagbuo ng Golden Core, isang hakbang na lang. 3% ng katiyakan na magtagumpay kapag nagtagumpay ako sa pagbuo ng Golden Core. Tiyak na mamamana ko ang Divine Sword. Mabuti. Mahong, sabihin sa lahat ng mga alagad ng sektang ito, bukas ay magdaraos ako ng seremonya, patayin ang asawa upang patunayan ang daan, at hayaan si Yesu. Dalhin ang kanyang asawa rito. Oh, Yesu, pinapahiya mo ako sa harap ng iyong babae. Gagamitin ko ang iyong dugo upang ialay sa espada. Tuloy? Ang pangunahing kapatid ay papatay sa asawa para sa landas. Patayin ang asawa para sa landas. Ngayon papatayin ko ang aking asawa para sa landas. Tawagin ang mga tao. Ang aking asawang si Zhao Miao Yun dalhin dito. Maglakad ng mabilis. Asawa, tingnan mo ako ngayon. Guwapo ba ako? Ang mababang antas na alagad ay talagang mababa. Talagang bulgar. Luhot. Ang aking walang awa na sekta dalubhasa sa walang awang daan noong panahon. Nagtanim ako ng binhi ng pag-ibig sa iyo upang akayin ang mortal na puso sa daan ng pag-ibig. Ngayon, ang binhi ng pag-ibig ay hinog na dito. Ako papatayin ng asawa upang patunayan ang daan. Makamit ang Golden Core, Zhao Miao Yun. Mamatay ka. Sandali. Ang ganda ng asawa mo. Kung ayaw mo, ibigay mo sa akin. Ang ganda ng asawa mo kung ayaw mo, ibigay mo sa akin. Sino ito? Nagpakitang tao. Gusto ang kinin ng asawa ni Kuya. Siya ang kay Kuya. Berde na pagong. Berde, napagong. Gusto niyang magrebelde. Yesu, gusto mo bang mamatay? Gusto mong magdan, di ba? Matutulungan kita, hindi mo kailangang patayin siya. Nagnilay ako ng 30 taon. Ang buong sekta, walang makakapantay sa akin. Ikaw, isang mababang disipulo. Gusto mo pa akong tulungang magdan? Anong tingin mo sa sarili mo? 30 taong nagnilay. Ganyan ka ba? Ikaw, Ano? Mali ang inyong pag-aaral ng daan. Itong walang awang landas. Hindi ito ang pagpatay sa isang mahal sa buhay ang paraan upang makamit ito. Ano ang sinasabi niya? Kinukwestiyon niya ang pundasyon ng ating kultibasyon. Ang dakilang daan ay walang awa. Ang ideolohiya ng ating sekta ng walang awa. Putulin ang makamundong puso, patayin ang makamundong pagnanasa. Unang magkaroon ng damdamin, saka maging walang damdamin. At ang pinakawalang awa na gawa ay ang pagpatay sa asawa. Ang dakilang landas ay walang awa, ngunit ang pagpatay sa asawa. Hindi ito nagpapatunay ng daan. At saka masisira pa ang inyong puso ng daan. Tanong ko lang, kumuha kayo ng isang taong dapat patayin, mula pa sa simula ay nagtanim na ng karmang binhi, hindi na kayo magkakaroon ng tunay na pagmamahal. Paano pa kayo magiging walang damdamin? isang mababang disipulo lang, ay nangangahas mangutana sa banal na pamamaraan ng ating sekta. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Teka, ikaw, sa dakilang landas na walang awa, ano ang opinyon mo? Halika. Ang tinatawag na pagpatay ng makamundong pagnanasa ay tumutukoy sa pagnanasa ng tao at hindi ito ang pagpatay sa asawa at pagputol ng relasyon. Kayo ay pinaliko ang ideolohiya. Kung ang pagpatay sa asawa ay hindi makapagpapatunay ng daan, paano mo makakamit ang walang awang landas? Itong walang awang gawa ay dapat ganito. Yesu,
Lakas ng loob mong hawakan ang asawa ko. Wait. Tinutulungan kita na matamo ang kawalan ng damdamin upang makapasok sa susunod na antas, ang tinatawag na pagputol ng puso ng mortal pagwasak ng pagnanasa ng tao. Ibig sabihin, kailangan mong putulin ang iyong sariling pagnanasa. Kung gagawin ko ang anuman kay Miao yon, hindi ka magkakaroon ng reaksyon. Saka mo lang mauunawaan ang tunay na kahulugan ng kawalang damdamin. Huwag mo akong galawin. Ang mortal na naglilinang ng immortalidad ay talagang pagsuway sa langit. Kung hindi mo man lamang makontrol ang iyong emosyon, paano mo mapapawi ang pagnanasa ng tao? Kung hindi mo kayang tiisin ang kahihiyan, paano mo mapuputol ang puso ng mortal at makamit ang dakilang landas? Di ba? Papatayin kita. Ako ay tila naliwanagan. Guro, ikaw. Baliw na ba ang puno? Naniniwala sa sinabi ng isang mababang antas na disipulo. Kuya, ang maliit na hindi pagtitiis ay sisira sa malaking plano. Gusto mo bang ako ang maging may sungay para sa kanya? Hindi. Kuya, hindi ko iyon ibig sabihin. Dati lagi si kuya ang nagpapagawa sa iba na maging may sungay para sa kanya. Ngayon baliktad na, isang malaking kahihiyan. Nawalan ng dangal si kuya. Maaaring makaapekto sa kanyang landas ng kultura. Pigilan mo na manahimik ka. Ako ang may sungay, kuya. Ito. Nakabuo ng gintong butil. Nakabuo ng gintong butil. Nagawa kong mabuo ang Dan. Nagawa ko. Binabalik kita, panganay na kapatid, sa iyong tagumpay. At, Talagang nabuo ang Dan. Yesu, Ngayon, papatayin kita. ito pala ang tunay na diwa ng walang awasek. Lahat tayo ay nagkamali. Yesu ang tama. Si Han Xiao ay nagtagumpay sa pagbuo ng Dan. Kung magtagumpay siya sa pagtanggap ng espada, ang walang awa sek ngayon ay dobling magiging masaya. Huwag na nating ipagpaliban. Kumonekta tayo sa langit at lupa ngayon din. Tawagin ang ninuno. Ang walang awa na daan. Kumonekta sa langit at lupa. Ang pinto na lang. Ga. Buksan. Bumukas ang pinto ng langit. Ito ang tagapagtatag na ninuno. Nagpakita ang ninuno. Hugay sa ninuno. Pugay sa ninuno. Hugay sa ninuno. Sino ang tumawag sa akin? Amang immortal. Hindi ba ito sa immortal na kaharian? Hindi ba ito ang aliping naglilinis doon? Siya ang tagapagtatag na ninuno ng walang awa sek. Ninuno. Ako si Han Xiao, isang disipulo ng Wu Qingzong. Ako ang may pinakamataas na talento sa mga kabataan. Ngayon, nabuo ko ang ginintuang Dan. Nais kong tanggapin ang Genshan Shenzhen upang muling itatag ang aming sekta. Mangyaring, Ninuno, tulungan mo ako. Genshan Shenzhen. Halika, espada. Ang panganay na kapatid ay magmamana ng Genshan Shenzhen. Kung magtagumpay siya sa pagtanggap ng espada, ang panganay na kapatid ang magiging sa buong mundo ng pagsasanay ng immortalidad, ang unang tao. Sabi nila, pagkatapos magtagumpay sa pag-aaral ng espada, kailangan pumatay ng tao para ialay sa espada upang kilalanin ng banal na espada ang Panginoon nito. Hindi alam kung sino ang papatay ng panganay na kapatid para ialay sa espada. Sino pa ba? Siyempre, si Yesu. Si Yesu, kahit na mababang antas na disipulo, ngunit sa ngayon, siya lang ang maaasahan ko. Kung papatayin siya ni Han Xiao, tiyak na mamamatay din ako. Kaya kitang tulungan, ngunit ang banal na espada ay may espiritu. Kung magtatagumpay ka sa pagtanggap nito, nakasalalay sa iyong kapalaran. Ako ang magiging unang tao na tumanggap ng espada sa Wu Qingzong. Genshan Shenzhen ay akin.
Salamat, Ginoo, sa pagligtas sa akin. Ngunit dapat kang umalis agad. Sa ugali ni Han Xiao, hindi kanya hahayaan. Yesu, tumakas ka na. Tumakas? Bakit ako tatakas? Gusto mong umalis? Makakaalis ka ba? Mayroon akong isang espada. Makakabaliktad ng bundok, makakahati ng dagat. Espada, lumapit! Huwag kang matakot. Ang trick na ito, alam ko rin. Kapag hindi sigurado sa bagay, tanungin ang hanging tagsibol. Sword. Halika. Isang mababang antas na estudyante, karapat dapat bang sabihin ng halika, sword? Kapag hindi sigurado sa bagay. Tanungin ang hanging tagsibol. Sword. Halika. Isang estudyanteng nasa Chi Refinang level 1 pa lang. Gumagaya sa halika, sword. Sino ba siya? Ang Big Braider ay ang pinakamahusay sa sektang ito. Isang henyo sa panahong ito. Bakit gumagalaw ang espada ko? Anong nangyayari? Tingnan mo, darating ang espada. Tingnan, darating ang espada. Iyon ang sagradong espada ng bundok. 3 milyong espada sa mundo. Ay yumuyuko sa sagradong espada. Nagtagumpay ang Big Braider. Pagkatapos ng 800 taon, may isang taong sa wakas ay nagmana ng sagradong espada. Ito ay para sa aming walang damdaming sektang. Nan, Napakalaking karangalan. Nagtagumpay. Tagumpay. Siya ay talagang nagtagumpay. ha 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 ha. Ang sagradong espada ay sumusunod lamang sa mga henyo at malalakas. Ikaw, isang estudyante, karapat dapat bang magmana ng sagradong espada? Halika, espada. Ito. Si Yesu. Bakit nangyari ito? Ano itong sitwasyon? Imposible ito. Bakit ako hindi karapat-dapat sa espada? Sa dalawang salitang yun. Imposible ito. Si Yesu ay isang mababang antas na disipulo. Bakit siya karapat-dapat na magmana ng espada? Ang espadang ito, Siguro siya ay isang likas na espada. likas na espada. Kahit na si Yesu ay mahina pa rin ang kultibasyon. Hindi talaga siya katapat ni Han Xiao. Matandang ninuno. Ako ang pinakanatatanging disipulo, ang numero 1 sa mga kabataan. Ako lang ang karapat-dapat na magmana ng banal na espada. Bakit napunta sa kanya ang banal na espada? Tama. Si Kuya ang numero 1. Ang malakas lamang ang makakakuha ng pagkilala ng banal na espada. Ako ang pinakanatatanging tao sa Wuging Sect. Ano itong sitwasyon? Magagalit na ang matandang ninuno. Magagalit na ang matandang ninuno. Yesu, hindi mo pa ba ibabalik ang espada kay Xiao Er? Ibalik mo sa kanya. Ang taong may dangal ay dapat matakot sa tadhana, at hindi matakot at igalang ang langit. Ako. Hindi ba ako karapat-dapat? Nagalit na ang matandang ninuno. Ang tapang mo, Yesu. Lalabag ka sa matandang ninuno? Ibaba mo ang espada ngayon. Tapos na ang pamana ng banal na espada. Ito. Yesu, akin ang espada. Kung gusto mo talaga ang espadang ito, ibibigay ko na sa iyo. Akin na ang banal na espada. Akin na ang banal na espada. Yesu, dahil kusang mo itinapon ang espada para mamatay, kaya hindi na ako magdadalawang isip. Dugo upang maging kanya ang espada. Kinilala na ng banal na espada ang may-ari. Ang susunod ay papatay ng tao para ialay sa espada. Malas na si Yesu. Ngayon, ako ang may-ari ng banal na espada. Yesu, mamatay ka na! Anong nangyayari? Pakiramdam ko, natatakot ang banal na espada sa kanya. Bakit? Disipulo lang siya.
Bakit? Bakit? Dahil ako ang may-ari nito. Shower. 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 Tara, Yesu. Yesu. Pamangkin Ye, Su, tinulungan mo si Han Xiao na umakyat ng antas at minana mo ang banal na espada. Talagang malaking ambag ito sa sektang. Ang pamamaraan mong ito ng pag-unawa, talagang kahanga-hanga. Ito, pamamaraan ng pag-unawa. Bagay ba ito sa atin? May asawa rin kami. At marami pa oo. 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 Marami. Mhm. Halika. ang ibig sabihin ng dalawa ay ibibigay ang inyong mga asawa, lahat sa akin. Oo, 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 oo. Hindi yata tama. Halika. Halika. Pamangkin, tingnan mo. Ginoo. Nandito na kami, Ginoo. Halikan mo kami, Ginoo. Pakisuyo, pamangkin, tulungan mo akong makaunawa. Wuwing da. Pamangkin. Pamangkin, saan ka pumunta? Pamangkin, huwag kang umalis. Anong ginagawa nyo? Pamangkin Ye, Ang antas ko ay tumigil sa loob ng 100 taon. Kailangan mo talaga akong tulungan. Tumigil ka ng 100 taon. Wala akong pake sa'yo. Sige, laban. Bili. Ginoo, nandito na kami. Huwag kang lumapit. Walang kwenta ka. Jay, siguradong gumamit si Yesu ng mga mapanlinlang na paraan. Inagaw niya ang aking sagradong espada ng bundok. Dapat mong ipaglaban ako. Shower, ikaw ang kinabukasan ng ating sekta. Ang ating sektang Wuking ay tiyak na ipaglalaban ka. Unong guro, ano sa tingin mo? Kung hindi ako nagkakamali, si Yesu ay isang likas na espadang katawan. Sinasabing likas na kayang kontrolin ang lahat ng espada. Ang likas na espadang katawan. Tama. Kung hindi, dahil sa napakababang cultivation ni Yesu, paano niya nakuha ang pagkilala ng sagradong espada? Magsisimula na ang daang taong paligsahan. Ang sagradong espadang ito ay dapat ibigay kay Shower upang siya ang manaig sa lahat. Sa tingin ko, ganito na lang. Ipadala si Yesu sa likurang bundok. Sa tulong ni Bairuo na ninuno, i-convert ang kanyang likas na espadang katawan para magamit ni Shower. Hindi ba tayo magiging tulad ng masasamang sekta? Itong si Yesu ay isa pa ring opisyal na alagad ng ating sekta. Kung kumalat ito, paano natin pamamahalaan ang sekta sa hinaharap? Master, ang mundong ito ng kultibasyon, talagang ang malakas ang nagahari siya. Si Yesu. Isang mababang antas ng ki. Bakit ang banal na espada ay nasa kanya, parang perlas, na natabunan ng alikabok kung nasa akin ang banal na espada? Kahit na ang isang malakas na Yuan Ying ay dumating, papatayin ko siya. Tama, Master, ikaw, at ako noong nakaraang araw. Para mabuksan ang array at makuha ang pansin ng ninuno, ginamit nating lahat ng spiritual energy. Ngayon ang lakas natin ay mas mababa pa kay Shower. Ang malaking laban sa makalawa ang ibang sect ay tiyak na aatake sa atin. Si Shower lang ang may kakayahang talunin ng lahat. Ano pa ang pag-iisip? O baka umaasa kay Yesu para iligtas ang sect? Gamit ang kanyang mahinang lakas? Talunin ang lahat? Master, ito ay tungkol sa kaligtasan ng sect. Gawin natin ayon sa iyong gusto. Ginoo, si Bairuo ay ang batang tagapagtatag ng walang awang sekta, ang dakilang matanda. Kahit sinasabi niya siya lang ang makakapagturo sa iyo ng banal na espada, pero sa tingin ko, may iba siyang intensyon. Narinig ko na itong si Bairuo ay isang napakagandang babae. Malapit ka nang mamatay, iniisip mo pa ang babae. Ginoo, okay ka lang ba? Ayos lang.
Ito. Ito ang bitag ng langit, Ginoo, maghintay na lang tayo rito. Hindi tayo makapasok. Hintay. Hindi na ako makapaghintay. Sisirain ko na lang ito, di ba? Ginoo, si Bairuo ay isang malakas na tagapaglinang sa antas Yuan Ying. Hindi tulad nating mga tagapaglinang ng Qi na basta na lang masisira. Antas Yuan Ying. Napakagaling ba niyan? Ang bitag ng langit na inilatag ni Bairuo, buong mundo ng paglinang walang ilang tao ang makakasira. Ikaw lang. Nabasag niya ang are. Imposible ito. Mayroon ba siya sa katawan niya isang artifact na makakasira ng are? Ah, tama. Ang banal na espada ng bundok, sabi nila, kayang sirain ng banal na espada ng bundok ang lahat ng ares. Ginoo, hintayin mo ako. Ruo. Halika, hawakan mo ito para sa akin. Maghintay ka rito. Ako. Aba, hawakan mo. Ako. Nahawakan ko ito. Ako ang may-ari ng espadang ito. Ikaw ang asawa ko. Kahit gamitin mo ito sa paghalo ng tae, hindi ito maglalakas loob na tumanggi. Mukhang masaya ito. Ruo. Nagagawa ko palang gamitin ang kapangyarihan nito. Sa aking kasalukuyang antas ng pagsasanay na ikasyam na baitang ng paglilinis ng Qi, kahit na si Han Xiao na nasa yugto ng pagbuo ng Dan, may kakayahan akong lumaban. Talagang maganda. At napaka-sexy pa. Ang Tianluo Array na inilagay ko sa labas ng pinto, walang sino mang makakasira. Paano nagkaroon ng taong nakapasok? Ang aking pagsasanay ay nasa kritikal na yugto. Kung titigil ako ngayon, tiyak na masisira ang aking Dao Heart. Sigurado akong isang mababang antas na disipulo ka, ay hindi maglalakas loob na gambalain ako. Diwata, ang ganda mo talaga. Oy, okay ka lang ba? Bakit ka nag-e-ensayo ng dark magic? Ang tapang mo. Talaga. Bastos ka! Papatayin kita! Ikaw. Bakit biglang nahimatay? Natakot sa akin. Oy. Bakit mo nag-e-ensayo ng dark magic? Patayin si Yesu. I refine ang innate sword body. Ah, matandang iyan. Gusto mo pa akong patayin? Ang lala ng sugat mo. Ililigtas ba kita o hindi? Kung hindi kita ililigtas, hindi ka natatagal ng ilang araw. Pero kung ililigtas kita, malalaman ang pagkatao ko. Bahala na. Dahil may tadhana tayo, bibigyan kita ng biyaya. Ito ay isang celestial phenomenon. Baka si Bai Ruo Xianzi ay malapit nang masira ang Yuan Ying at maging Huashen. Napakalakas ng espiritual na enerhiya. Ito rin ang magandang panahon para magsanay ako. Hindi ko inaasahan na sa isang gabi ay makakalampas ako ng 2 antas. Nakarating ako sa Jidan. Ngayon, magkakaroon ng Centennial Assembly. Balita ko papatayin ng ilang babaeng bilanggo. Totoo ba iyon?
Papatayin ang mga babaeng bilanggo? Dati, nahuli namin ang 3,000 babaeng demonyo. Sa Centennial Assembly, papatayin natin sila muli para ialay sa langit. Ha ha ha. Kung dati, wala akong magawa kundi manood sa inyong pumatay sa aking mga kasamahan. Pero ngayong may Jiedan na ako, at may hawak na sagradong espada, bilang isang banal na dalaga, kahit mamatay sa labanan. Hindi ako pwedeng manood lang. Salamat, Bairuo. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maging immortal. Ang utang na loob na ito, babayaran ko sa susunod na buhay, Hong Lian. Yesu. Kahit nabastos ka, pero hindi naman masama ang iyong puso. Kung makaligtas ka mula sa kamay ni Bairuo at mananatiling buhay, Ano? Honglian, baka naman, ipagtatanggol mo ang iyong mga kasamahan? Lalaban ka para sa kanila? ay, anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, ito ang likod bundok ng sekta ng walang awa. Secor Formación na Yugto. Yesu. Bakit hindi ka papatay? Gusto mo ba talaga akong mamatay? Ngayon, bigo ka ba? Gusto mo ba talaga akong mamatay? Ngayon, nabigo ka ba? Nasaan siguro Bairuo? Nagpuyat kami masyado kagabi. Hindi pa siya gumising. Bakit? Hindi ikaw. Paano mo nagawang lapstanganin ng guro? Gusto pala niya ng tahimik na buhay kasama ako. Mali. Ay, nasaan ang asawa ko? Si Yu Honglian ba? Ay, siya. Pumunta siya sa event para mamatay. Sandali. Huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo siyang mamatay. Punong. Kanina, tumingin siya sa akin. Natakot ako ng sobra, parang nawala ang kaluluwa ko. Tiyak na hindi siya ordinaryong alagad. Bakit ka natatakot kahit sa isang disipulo? Sasabihin ko sa iyo, inakala ni Yesu na nakuha niya ang banal na espada. Kaya naging mayabang siya. Sinira niya ang kinabukasan ng sekta. Ito ay kahihiyan ng sekta. Kung pupunta siya sa pulong, tiyak na magagalit ang mga disipulong ito. Nakagambala sa diwata. Patawarin mo ako, diwata. Sampalin mo ang sarili mo. Ang salita ay batas. Ang salita ay batas. Diwata, kayo, nalampasan ninyo ang Yuanying at naabot ang Huashen. Huashan. Kagabi. Diwata, ang ganda mo talaga. Saan pumunta si Yesu? Pumunta siya sa pulungan. Diwata, pupunta ka rin ba? Diwata. Pinuno ng Tiananmen, Jiang Zhoumu, kasama ang alagad na si Luo Qingyun. Pinuno ng Hewanzong, Wei Wudi, kasama ang alagad na si Lin Chuanan. Pinuno ng Wu Qianzong, Duan Tongtian, kasama ang alagad na si Xiao Luoxing. Tatay, Bairuo Shizu, hindi pa ba natutunaw si Yesu? Huwag mag-alala. Pinapunta ko na ang mga tao sa likod ng bundok. Makatitiyak ka. Tiyak na mamamatay si Yesu. Ang banal na espada ng bundok ay tiyak na sa iyo. Kung gayon, magpapaantala pa ako ng oras. Shower, ang lakas naming mga matatanda ay hindi na katulad ng dati. Ang bigat na responsibilidad na iligtas ang sekta ay nasa iyo na. Ngayon, ako si Han Xiao ay kumakatawan sa Wuking Zong. At kasama ang lahat ng mga kasamahan ay magsasagawa ng dalisay na pamamaraan. Bago magsimula, ay maghahandog muna tayo sa langit. Dalhin sila sa harapan ko. Patayin sila, patay.
Yu Hong Lian, nagpakita ka pa. Bakit siya nandito? Para iligtas ang mga kasama niya. Imposible. Sa kanyang yugto ng Chi training at nangahas siyang dumating dito. Kaya pala ang Wuching sect ay may nakatagong napakagandang babae. Umalis. Tara na. Sino ang gagalaw? Suodichenko Nikao. Ikaw? May core ka na? Ano? Siya rin? May core na? Punong guro. Sa loob lang ng ilang araw, siya ay mula sa yugto ng paglinang ng enerhiya, lampas sa yugto ng pundasyon at nakabuo ng gintong butil. Ito ay sa kasaysayan ng pagsasanay sa landas, isang hindi pa nakikitang tagumpay. Paano niya ito nagawa? Si Yesu tiyak na si Yesu ang tumulong sa kanya para magkaroon ng gintong butil. 30 taon ng pagninilay. Ganyan ka lang? Gusto mong magkagintong butil, di ba? Pwede kitang tulungan. Kung nagkataon lang na nagkagintong butil si Han Xiao, sa loob ng ilang araw nagtagumpay din si Yu Hong Lian na magkagintong butil. Tiyak na hindi ito nagkataon. Kung ganoon si Yesu ay may kakayahang magpagintong butil sa iba. Para sa aming sekta, siya ay isang kayamanan na nagbabantay sa bundok. Ang ganitong bihirang henyo sa kasaysayan ng pagsasanay sa landas. Huwag hayaang agawin ng ibang sekta. Tama na saan si Yesu? Kahit nagkagintong butil ka na, ano naman, ako pa rin ang nangunguna sa mga kabataan. Ngayon lumuhod ka at magmakaawa maging babae ko at patatawarin kita. Maging babae mo? Hindi ka karapat-dapat. Banal na espada ng bundok, imposible ito. Paano napunta sa iyo? Mamatay ka na. Anong nangyayari? Pakiramdam ko, natatakot ang banal na espada sa kanya. Paano mo nagawang kontrolin ang banal na espada nang hindi ka nasumpa? Kahit na pag-aari mo ang banal na espada, ano naman, hindi mo kayang gamitin ang kapangyarihan nito. Hindi mo talaga ako matatalo. Hintayin mo akong patayin ka. Ang banal na espada ay magiging akin na. Imposible. Kailan nagbagsak ang walang awang sekta? Kahit ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta ay nahulog na sa kamay ng bruha. At sa Centennial Assembly, sa harap ng lahat, tinalo ang pangunahing alagad. Ano ito? Ito ay paglabag sa natural na kaayusan. Ha ha ha. Dahil ang walang awang sekta ay walang kakayahan. Hayaan mo kaming pumatay sa bruhang ito. Kung kami ang gagawa, dapat may kapalit. Sa palagay ko, kung sino ang unang pumatay sa babaeng ito. Sa kanya ang espada. Magandang mungkahi, Kapwa Xiao. Ang kapal ng mukha. Anong kakayahan ang pagnanakaw ng aming bagay? Ito ang aming teritoryo. Kayo, mga taong ito, naglakas loob na puntiryahin ng walang awang sekta ang kayamanan ng bundok ay... Kapwa Han Xiao. Ngayon na ang banal na espada ay nasa kamay ng iba. Ito ay walang ari na. Paano mo masasabing sa inyo pa ito? Ang walang awang sekta ay walang kakayahan. Hayaan ang may kakayahan na dumating. Ano? Gusto mong umupo sa kubeta pero hindi dumudumi? Mga kapwa tagapagsanay, Kung gayon, ako na muna. Bruha, tikman mo ang espada ko. Sino ang mga has na galawin ng asawa ko? Bruha, tikman ang espada ko. Sinong gagalaw sa asawa ko? Huwag kang matakot, asawa. Nandito ang asawa mo. Walang makakagalaw sa'yo. Bakit siya nandito? Yesu, bakit lagi mong sinisira ang plano ko? Ito si Yesu. Si Yesu nga. Ninakaw ang banal na espada ng panganay na kapatid. Sinira ang tradisyon ng sect at may kapal pa ng mukha na magpakita. Isang malaking kahihiyan sa sect. Kahihiyan sa sect. Kahihiyan sa sect. Tigil. Bakit ako ang sinisisi ninyo? Asawa, huwag matakot. Nandito ako. Itong espada lang ang makakapagpalabas ng tunay na kapangyarihan. Lahat ng naririto, hindi kayang pantayan. Kung sino man gusto mong tamaan, tamaan mo. Kung paano mo gusto, gawin mo. Huwag mong isipin ang mukha ko. Kung sino ang gusto mong hiwain, hiwain mo. Kung paano mo gustong hiwain, gawin mo. Wala kang pakialam sa mukha ko. Sino bang nagbigay sa'yo ng mukha?
Akala ko ang Wuwang Zong ay mayroon pang nakatagong mahalagang tao. Nasa likod lang pala ng babae mababang antas na disipulo. Sabihin ko sa inyo, kayong Wuwang Zong, kung gusto ninyong sumagip, dapat kayong magpadala ng desenteng tao. 3 pamangkin. Napaka walang respeto naman. Ito ay sa akin pa ring teritoryo ng Wuwangzong. Ano? Gusto mong magpakatanda? At apihin ang disipulo ko? Kumpletong antas ng Yuanying. Ako, ang Wu Qianzong, ay walang galang. Ano naman? Isang sektang umaasa sa natitirang kapangyarihan ng banal na espada na naghihirap at unti-unting nawawala. Ngayon, wala na ang banal na espada. Kayong mga matatanda, ikaw ay maglakas loob na maging kapantay ko? Magretiro at magsanay pa ng 800 taon. Ikaw, Mo, Kui, kung ayaw mo, pwede kang bumaba at makipaglaban sa alaga ko. Makipag-ensayo ng kaunti. Hindi ako tututol kung ang wuging sect ninyo ay mang-api sa mahina. HMP. Ang mga bata ay walang silbi. Pati ang matatanda ay isang grupo ng mga magaling. Putulin ko siya. Ayon sa patakaran, sa kompetisyong ito, kung ang inyong waging sect ay mauuna muli sa hulihan, kailangan ninyong ibigay ang bundok at espiritu ng bundok. Ano ang gagawin? Kung matalo tayo ang wuging sect ay sasakupin. Ano pa ang magagawa? Sana ay umasa kayo sa kuya na makuha ang unang pwesto. Kung hindi dahil kay Yesu na nakuha ang banal na espada ng kuya, paano tayo matatalo? Tama, kasalanan ni Yesu. Kasalanan ni Yesu. Nag-aaway kayo sa salita. Bakit ako na naman ang sinisisi? Kung hindi dahil sa akin, Si Han Xiao ay hindi man lang mahugat ang sagradong espada. na hindi niya mahugot. Ay, Lalaban ba kayo o hindi? Hindi uuwi na ako kasama ang asawa ko. talaga bang gusto mo akong mamatay? Asawa, putulin siya. Mas malakas pa siya kay Han Xiao. Asawa, huwag kang magdepensa lang. Kailangan mong umatake. Sumugod ka. ganyan ka lang tapos gusto mo pang kunin ang sagradong espada? Ha ha ha. Luo Ching yun. Ngayon, ikaw naman. Eh di asawa ko talaga. Sabay tayong umatake. Ang lakas ng sagradong espadang ito na nagbabantay sa bundok, sobrang nakakatakot pala. Sino pa? Ang lakas ni Yu Honglian. Ang bata pa lang, nakakapasok na sa loob? Peak ng infant soul stage. Imposibleng kaya ko siyang talunin. Asawa, huwag kang matakot. Infant soul stage. Kaya ring patayin. Maliit na bagay. At nangangahas kang magturo sa akin? Tingnan mo ang aking dakilang dragon. Tingnan mo ang aking dakilang dragon. Kahit si Duan Tongtian, na nasa dakilang perpeksyon ng Nascent Soul, ay natalo din. Wala na bang makakalaban? Guro, gamitin ang aking katawan upang tawagin ang ninuno. Kuya, ngayon, nawalan na tayo ng dangal. Kung gusto nating manalo ng unang pwesto, Ang tanging paraan ay tawagin ang ninuno. Eto, ako. Wala na akong natitirang lakas para tawagin ang ninuno. Sunugin natin ang ating haba ng buhay. Nasa harap natin ang bruha kung gusto nating iligtas ang sekta. ito ang tanging paraan. Tawag ng bruha. Ang aming Tian Lu Jiao, kailan pa gumawa ng anumang masama at labag sa katarungan. Tinawag ninyo kaming sekta ng mga bruha. Hindi ba't gusto ninyong agawin ang mga babaeng alagad ng aming Tian Lu Jiao? Sa tingin ko, kayo ang mga bruha. Ang aming walang awang sekta ang nangunguna sa tamang landas. Kung sinasabi naming bruha ka nga. Guro, ang kahihiyan ng sekta ay kailangang hugasan. Tawagin ang ninuno. Tawagin ang ninuno.
Tawagin ang ninuno. Tawagin ang ninuno. See? Ang walang awang kaalaman na nag-uugnay sa langit at lupa. Ito na naman ang trick na iyan. Pintuan ng langit. Buksan! Hahaha. Naging demonyo na. Medyo kawili-wili. Ha ha ha. Gumamit ng lakas ng ninuno. Hindi na ako matatalo. Han Xiao. Han Xiao. Han Xiao, ikaw. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Xiao Er, ang galing mo. Patayin ang tatlong ito na pinakamalaking banta sa iyo. Ikaw ang pinakamalakas sa cultivation world. Patayin na lang din ang dalawang matatandang ito. Gumamit ng lakas ni Nuno ang pangunahing alagad, at sumalakay pa ng pataksil. Medyo hindi patas ang panalo. Ang Waxing Zong namin ay laging marangal at tapat. Anong sinabi mo? Ako, ang pangunahing alagad. Pumayag ang ninuno na ipahiram sa akin ang kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakamalakas. Tigil. Han Xiao, pinatay mo ang iyong kapwa alagad. Isang ordinaryong disipulo. Pinatay ko lang siya. Xiao Er, kunin mo ang sagradong espada ng bundok. Yu Honglian, ibigay mo na ang espada ng kusa. Lumuhod at humingi ng tawad. Maging babae ko. Papatawarin kita. Imposible. Mahal, huwag kang matakot. Sugurin mo. Ikaw ang hindi matatalo. Yesu, wala kang alam sa kapangyarihan. Ikaw ang walang alam sa kapangyarihan. Sige, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Ang tunay na kapangyarihan. Yu Honglian, putol na ang espada mo. Paano mo ako matatalo ngayon? Mahal, huwag kang matakot. Nasira man ang espada, marami pa akong iba. Ang mga espadang tulad nito, marami akong ganyan. Ayan. Mahal, itong upuan kanina ko lang inupuan may espiritu na ito. At ang patpat na ito hindi na ordinaryo. Ang antas nito hindi matatalo sa espadang nabasag mo. Mahal, salubungin mo taga sa kanya. Ano bang oras na nagbibiro ka pa? Hindi ako nagbibiro, maniwala ka sa akin. Itong patpat. Napaka-epektibo. Si Yesu ay henyo nga pero bobo ba siya, Hemp? Sa tingin ko, oo. Hahaha. Yeah, Su. Mukhang sumuko ka na. Kung gayon, sumuko ka na lang. Paano nangyari ito? Ito. Anong nangyayari? Naharang pala? Totoo ba ang sinabi ni Yesu? Ang galing talaga ni Yesu? Yu Honglian, Test lang yon. Kapag seryoso na si Kuya, tiyak na mamamatay ka. tama, mamamatay talaga. Panalo si Kuya. Panalo si Kuya! Panalo si Kuya! Han Xiao, ngayon, kung maglakas loob ka ulit na patayin ang kapwa mong alagad, itataboy kita sa sekta. Ang ingay mo. Anong gusto mong gawin? Gusto mo akong itaboy sa sekta? Sige, kung ganoon, ang pagiging punong guro ay ako na ang hahawak. Ay nako. Xiao Er, ikaw? Simula ngayon, ang bagong punong guro ng Wuging sekta ay ako. Maligayang pagdating sa bagong punong guro. Bagong punong guro, bagong punong guro, bagong punong guro. Han Xiao, paano mo nagawang patayin ang iyong guro? Diwata. Dumating na ang aking backup na asawa. Dumating na ang reserba kong asawa.
Mali. Ang nangyari kagabi, parang hindi ko maipaliwanag ng maayos. Bahala na. Mas mabuti nang tumakas. Mas mabuti nang umalis ako ngayon. Shishu. Ang dapat mong asikasuhin, hindi mo inasikaso. Pero sa hindi dapat mong pakialaman, dumating ka naman sa tamang oras. Ay naku. Shishu, si Han Xiao ay nahulog sa kadiliman. Kung hindi ka pa darating, patay na kaming lahat. Dalawang matatandang ulol. Mamaya, aayusin ko kayo. Shishu, ay naku. Si Hang Xiao ay gumamit ng kapangyarihan ng ninuno. Ang kanyang lakas ay nakakatakot. May kumpiyansa ka ba? Ano? Bakit? Gusto mo akong patayin? Ang iyong antas ng pagsasanay, pareho lang kay Duan Tongtian. Ha? Ikaw ay nasa grand completion ng Yuan Ying stage lang. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang numero 1 magandang babae ng Wuhu King sect. Kung paano maging isang babae. Ingat, Shishu. Layo. Huashen stage. Han Xiao dahil kay Yesu, nag-breakthrough. Yu Honglian manatili sa tabi ni Yesu, nag-breakthrough din. Pati ang mas batang master ay nag-breakthrough. Nag-breakthrough din. Mukhang itong si Yesu, sino man ang nasa tabi niya, ay nag-breakthrough. Baka naman si Yesu ay ang maalamat na banal na katawan. Yun lamang ang banal na katawan ang makapagpaliwanag kung bakit sila ay laging nag-breakthrough. Ang ating sekta ay nakuha ang taong ito ay katumbas ng libu-libong hukbo. Kahit divine stage, ano naman, hindi pa rin ako matatalo. Tigil. Ito. Ito ang kapangyarihan ng divine stage na ang mga salita ay nagiging totoo. Ito ang tunay na lakas ng divine stage. Ang panganay na kuya ay walang panlaban. Ang Wuking Zong natin ay maliligtas na. Maliligtas. 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 Salamat, Diyosa, sa pagbibigay sa akin ng biyaya ng pag-angat. Binigyan kita ng pagkakataon? Sino ka? Diyosa, hindi mo ako kilala. Kagabi, nagdulot ka ng kakaibang pangyayari sa langit at lupa. Sa tabi mo, sumipsip ako ng kaunting espiritual na enerhiya na tumagas mula sa iyo at sunod-sunod akong tumawid sa 2 antas at matagumpay na nakabuo ng core. Ako ang nagdulot ng kakaibang pangyayari sa langit at lupa. Hindi mo alam. Kagabi, nawalan ako ng malay. Manyak ka! Papatayin kita! Ikaw! Sabihin mo sa akin ng detalyado kung ano talaga ang nangyari kagabi. Ito. Ay tanda mula sa langit at lupa. Yesu, napaka-misteryoso. Gusto kong makita kung sino ka ba talaga? Yesu, Bairuo, bakit ka nandito? paano mo nagawa? Sa antas ng Kiripining 1, nalampasan mo ang Tianluo formation na inilatag ko? Tianluo Formation. Yuan Ying stage. Napakagaling ba? Yan lang. Yesu, papatayin kita! Makinig ka, ipapaliwanag ko. Hindi ko sinasadya. Kahit ang mga Yuan Ying cultivators, hindi kayang tumablas sa palad na ito. Siya ay walang nangyari. Aba, Shishu, bakit mo siya sinaktan? Siya ay isang malaking kayamanan ngayon. Anong kayamanan? Si Yesu ay isang Xiantian sacred body. Tama. Ano? Xiantian, sacred body. Naiintindihan ko na. Mula ngayon, Yesu ay ang tanging disipulo ko na tinanggap. Napaka-misteryoso. Papayagan kitang manatili sa tabi ko para makita ko kung anong lihim mo. Yesu, 10 taon ka nang pumasok sa sekta. Ang antas ng iyong pagsasanay ay nasa Chi Refining Level 1 pa rin. Kung mag-aaral ka ng mabuti at magsasanay ng masigasig, tiyak na makakamit mo ang dakilang landas.
Ginoo, kung magsisikap ka sa pagsasanay, tiyak na maaga kang magiging foundation establishment stage. Foundation establishment. Mula ngayon, sumama ka sa akin sa pagsasanay. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo ako. Hindi na. Wala akong hindi alam. Alam mo lahat? Sige, ipakita mo sa akin ang iyong panimulang pamamaraan kung gaano mo kahusay ang pagtutuon ng isip at pagtitipon ng chi. Pagtutuon ng isip at pagtitipon ng ki. Napakadali ng ganito. Hindi ko alam. Hindi mo alam ang pangunahing pamamaraan. Huwag ka nang magpanggap dito. Ito ang pagtutuon ng isip at pagtitipon ng ki. Noong araw, si Han Xiao ay umabot ng 3 buwan bago ito natutunan. Siya ay itinuturing na pinakamahusay na henyo sa mundo ng immortalidad. Kung kaya mo matutunan ito sa loob ng 1 taon, kung gayon ang iyong talento ay sapat upang daigin ang sekta ng walang damdamin. Yun lang. Ito kailangan pang mag-aral ng 3 buwan. Ang mahika ng apoy ay isang mataas na antas na pagsasanay. Kapag bihasa ka, makokontrol mo ang lahat ng apoy. Susunugin ang lahat. Kahit na ang mga alagad na may pinakamataas na talento ay nangangailangan ng 3 taon upang makapagsimula kung matutunan mo ito sa iyong buhay. Ganyan. Pagkuha ng bagay mula sa malayo. Mula sa malayo, kumuha ng bagay. Paghahati ng espasyo. Paghahati ng espasyo. Pag-aaral ba ito? Para itong master. Ikaw, ang bilis mong matuto. Ngayon, dito muna tayo. Oy, huwag mong itigil ang pagtuturo. O kaya, tuturuan kita ng mga hindi mo alam. Ikaw, mabilis ka namang matuto. Tama na muna sa ngayon. Hoy, huwag mong itigil ang pagtuturo. O kaya turuan kita ng hindi mo alam. Turuan mo ako? Ako, isang may antas na huwashen? Kailangan ko pang matuto sa isang Lian Kishi na tulad mo? May bagay pa ba akong hindi ata? Para bang lahat alam mo? Ito kaya? Salo. Pambihirang pangyayari sa langit. Ang ganyang maliit na trick ay tamad akong matutunan. Kailangan kong mag-seclusion cultivation. Shower? Shower? Tatay. Tapos na ako. Shower. Si Bairuo nakapasok na sa Huashen Realm. Ngayon, ang makakapagligtas sa iyo ay ang Lao Tzu lamang. Lao Tzu. Kahit na humiram ako ng kanyang banal na kapangyarihan, hindi ko pa rin siya matatalo. Du, May paraan ako. ano namang paraan? Hilingin natin si Lao Tzu na bumaba sa lupa. Lao Tzu, bumaba. Tama. Xiao Er, ang aming angkan, ay direktang kadugo ni Lao Tzu. Noong panahong umakyat si Lao Tzu sa langit upang maiwasan na ang mga inapo ng pamilyahan ay mapuksa dahil sa malakas na kaaway, ay iniwan ang jade na ito. Kung sakaling dumating ang panganib ng pagkalipol ng angkan, panganib ng pagkaubos ng lahi, tumulo ang iyong dugo sa jade na ito. Kapag nalaman niya, bababa siya sa lupa. Kaya pala. Tayo pala ay mga inapo ni Lao Tzu. Xiao Er, gamitin ang iyong dugo. Aktibahin ang jade na ito para maabot ang langit.
Pagbati, ninuno. Kayo ang mga inapo ng pamilya Han. Ako ang ikapitong henerasyon ng pamilya Han. Han Wei. Ninuno, ako ang ikawalong henerasyon ng pamilya Han, Han Xiao, ang pinakamahusay na alagad. Sa murang edad ay nakabuo na ng gintong dan. Talaga namang mahusay na alagad ito. Salamat sa pagkilala, ninuno. Pero, ngayon, ang aming sekta ay sinakop ng mga dayuhan. Binabalak nilang patayin kaming mag-ama. Pakiusap, ninuno, magpasiya kayo. Alam ko na ang tungkol dito. Ngunit magkaiba ang daigdig ng mga immortal at mortal. Ang aking kapangyarihan ay maaring maabot ang mundong mortal. Iyon ay dahil ang emperador ng mga immortal ay wala sa kaharian ng mga immortal kamakailan. Ang aking pagbaba rito sa mundong mortal ay lumabag sa mga batas ng mga immortal. Sana'y hindi ito matuklasan. Kaya pala, ang emperador ng mga immortal ay mahilig din umidlip. Ang tapang mo. Kasalanan ko, ninuno. Ang emperador ng mga immortal ang pinuno ng lahat ng Diyos. Hindi mo dapat pinag-uusapan niya. Isang mortal na tulad niya. Ang immortal emperor ang Panginoon ng lahat ng Diyos. Paano ka maglakas loob na pag-usapan ito, isang mortal na tulad mo? Kung may susunod na pagkakataon, kahit na ikaw ay aking inapo, papatayin din kita. Alam ko ang aking kasalanan. Ang antas ng cultivation na divine transformation ay sa mundong ito ang pinakamakapangyarihang lakas. Ang aking kapangyarihan ay nasa divine transformation lamang. Kapag humarap kay Bairuo, wala akong katiyakan. Ito ninuno. Kung ganon, ano ang dapat gawin? Ito ay ang soul-confusing pill mula sa Immortal Realm. Basta sa tirahan ni Bairuo, sunugin mo itong soul-confusing pill sa loob ng 10 segundo. Mawawalan siya ng malay. Ito ay ang Clear Mind Pill. Maaaring makalaban sa laso ng soul-confusing incense. Pagkatapos malasing si Bairuo, lilitaw ako mismo. Sa oras na iyon, mapapasa kamay mo si Bairuo. Hahaha. Salamat ninuno. Tito, Ano ang lasa nito? Tito, tikman mo ito. Tito, si Han Xiao ay nahulog na. Simula ngayon, ikaw na ang aming pinakamatandang kapatid. Ang ibig mong sabihin, mas mababa pa ako kay Han Xiao. Ay, tingnan mo ang bibig ko, Tito. Si Han Xiao ay hindi maihahambing sa iyo. Sa harap mo, wala man lang siyang karapatang magdala ng iyong sapatos. Hindi siya karapat-dapat. Tito, si Lin Chuan, Nan Xiao, at Luo Xing. At ang tatlong ito, Luo Qingyun. Para ipagdiwang ang pag-abante ni Bairuo, naabot ang Huashen. Ang tatlo ay nagbigay ng tala ng pagbisita. Pakitingnan po. Ang tala ng pagbisita para kay Bairuo, bakit mo dinala sa akin? Tito, si Bairuo ay matagal nang naninirahan sa malalim na bundok. Kaming mga ordinaryong disipulo ay hindi siya makikita, sabi ni Bairuo. Ang mga bagay ng sekta ay nasa iyong pagpapasya. Sila ay nasa naghihintay sa labas ng pinto. Tingnan. M.O. Mula nang ang batang guro ay umabante sa Huashen, ang ating sekta ng walang damdamin ay nananatili nangunguna sa 4 na malalaking sekta. Lahat ng sekta ay kailangang bumisita. Ang mga sekta na ito ilang araw ang nakalipas ay napakayabang. Ngayon ay kailangan pa ring bumisita. Papasukin sila. Ang mga sektang ito kamakailan ay napakatapang. Ngayon ay kailangan pa ring bumisita, papasukin sila. Ano ang meron kay Yesu na siya ay napabilang bilang huling estudyante ni Bairuo? Wala lang, nagpapanggap lang siya. Siya ay isang sikat na umasa sa babae. Binabati kita, Guro Yesu, sa pagiging huling estudyante ni Bairuo. Ang aming pagpunta rito ay upang bisitahin si Bairuo Shizu. Ito ang aming daladalang regalo. Ito ay 100 taon na inimbak ng aking guro, pinakamahusay na alak. Tikman mo. Hindi ito para sa iyo. Umalis ka na nga. Ikaw. Paki.
Okay naman. Isa pa. Bahala na. Ilagay mo ang gamit dito. Dalhin mo sila sa likod bundok. Oh. Yesu, huwag kang mayabang. Mamaya, hihingi rin ako kay Byru na turuan ako. Sa aking talento. Sa tingin ko, hindi siya tatanggi. Sa oras na iyon, papatayin kita. Tio, Ang munting master ay ayaw makipagkita sa mga tagalabas. Ang dami ninyong pupunta, hindi ba kayo natatakot na maistorbo ang pagsasanay niya? okay lang kung maistorbo. Kung maistorbo ang munting master, papatayin niya sila. Anong kinalaman ko dyan? Okay lang kahit maabala. Naabala si Xiao Shizu, pinatay sila. Anong kinalaman ko dyan? Oo. Tio, noong araw na iyon, pinatay ni Han Xiao ang kanyang asawa para sa kanyang landas. Nakakagulat ang iyong sinabi. Iminungkahi mong putulin ang makamundong puso. Bagong teorya na pawiin ang pagnanasa, sabing suot ang sombrero na ito para maintindihan ang tunay na kawalan ng damdamin. At si Han Xiao, agad siyang umangat sa kanyang antas. Ibig mong sabihin? Gusto mo rin? Kaya, tatawagin din namin ang aming mga misis para alagaan ka, Tio, at para makita mo rin, Tio, kung mukha silang magdadala ng swerte sa asawa. Sige, tingnan lang natin ng sandali. Magandang araw, Tio. Ay. Huwag kang lalapit. Tara. Oy, Hindi sa inyo. Kayo, mahilig ba kayo sa mga pangit? Bakit ang mga asawa ninyo ay sunod-sunod na pangit? Shishu, tayo ay mula sa Wuking Zong. Ang layunin ng pag-aasawa ay pumatay ng asawa upang makamit ang landas. Kapag napakaganda ang asawa, hindi mo siya mapatay, makakaapekto sa iyong landas. Sa buong sekta, ikaw lang. At si Da Shikshong ay may pambihirang talento. Ang nangangahas na kumuha ng magandang asawa. Kami ay hindi nangangahas. Shishu, sila talaga ay walang isa na nagpapaswerte sa asawa. Sinasabi ko sa inyo, ang pagpatay ng asawa ay hindi makapagtatamo ng landas, at ang pangit na babae ay hindi rin nagpapaswerte. Ang nagpapaswerte ay ang magagandang babae. Shishu, si Byru Shizu ay tumatawag sa iyo. Ay. Sige, ang sinabi ko ay inyong unawain. Ngayon, sasamahan ko ang aking munting asawa sa pagsasanay. Talaga namang Shishu. Kahit si Byru Shizu ay segundo lang. Hindi ko kayang turuan si Yesu. Oy, tita! Si Yesu ay isang likas na sagradong katawan pagkatapos ng lahat. Ang kanyang halaga ay higit sa lahat. At sa loob ng sekta, ikaw lamang ang maaaring maging guru niya. Hindi ko kayang turuan ng ganyang henyo. Tita, nagbibiro ka lang. Si Yesu ay may magandang likas na kondisyon. Pero sa cultivation, siya ang pinakahuli sa buong sekta. Wala siyang kahit anong henyo. Kahit henyo man siya, kahit ordinaryo, sa madaling salita, ayokong magkaroon ng anumang relasyon sa kanya. Diwata, 3 bayani ang gustong makipagkita. Anong gusto nila? Papasukin sila. Pagbati, Diwata Byru. Kami ay pumunta dito upang lumipat ng sekta at maging alagad mo. Pumunta kami para magpalit ng guro at maging estudyante mo. Hindi ako tumatanggap ng estudyante. Immortal Byruo. Kung kaya mong tanggapin si Yesu bilang estudyante, bakit hindi kami 3? Kahit sa buong cultivation world, kami ay mga nangunguna. Paano kaming mas mababa kay Yesu? Si Yesu ay hindi lang isang natural na sword physique, kundi isa ring natural na sacred physique. Dobleng sagradong katawan. Kahit na siya ay may dobleng sagradong katawan, ang kanyang cultivation ay nasa chi condensation level 1 lamang. Hindi kailanman makakamit ang foundation establishment.
Kung walang cultivation, siya ay isa lang ordinaryong tao. Mabuti, sa pamamagitan nila para disiplinahin si Yesu. Kayong tatlo, kung may isang tao na makatalo kay Yesu, tanggapin ko siya bilang estudyante. Madali lang iyon. Hayaan pa siyang magsanay ng 100 taon. Hindi pa rin niya tayo matatalo. Hindi naman sigurado. Immortal. Gustong makita ka ng Grand Elder. Ano ang gusto niya? Ano ang magagawa niya? Mamamanhik para sa kanyang anak. Papasukin mo siya. Papasokin mo siya. Bati kayo, matandang guro Bayruo. Bati kayo, mga nakababatang kapatid. Huwag na kayong magpakaabala. Ano ang pakay mo sa akin? Sige, magsasalita na ako ng diretsyo. Si Xiao ang nag-iisa kong anak na lalaki. Hinihiling ko sa guro, patawarin na siya. Si Han Xiao ay hindi lang pumatay ng kapwa mag-aaral. Pinatay pa ang kanyang guro sa harap ng lahat. Ang sabihing siya ay masamang anak ay sobra pa. Ang anak mo ay talagang baliw at walang puso. Kuya, tumayo ka na. Walang makakapagligtas kay Han Xiao. Bakit parang naaamoy ko ang insenso? Bakit? Parang may naamoy akong insenso. Mukhang totoo nga. Paano ko? Bakit ako mahina ang katawan? Ay nako, mukhang pampahilo na insenso. Han, anong kalokohan yan? Siyempre, papatayin ko kayo. Han Xiao, anong gusto mong gawin? Anong gagawin? Hulaan mo. Hoy, Kayo tatlo, nandito rin pala kayo. Talagang tinutulungan ako ng langit. Kayo ang magbibigay sa akin ng madaling panalo. Ikaw din ay naaapektuhan ng pampahilo na insenso. Bakit ikaw ay hindi naapektuhan? Mayroon akong Qingxiandan na bigay ng Lao Tzu. Siyempre, immune ako sa pampahilo na insenso. Ikaw, Lao Tzu. Hinamit mo ang kapangyarihan ng Lao Tzu. Gamitin. Bumaba na ang Lao Tzu sa mundo. Ano? Talagang bumaba ang Lao Tzu. Han Xiao, gusto mo akong patayin. Ang bisa ng iyong pabango, 1 oras lang ng insenso. Ako ay nasa antas ng pagkadyos, hindi nasisira ang katawan. Hindi mo ako mapapatay. Siyempre, hindi kita mapapatay. Pero, may ibang kayang pumatay sa'yo. 1 oras ng insenso, maraming pwedeng gawin. Oy, munting tagasunod. Ang ganda ng mukha mo. Sabihin mo, sa harap ng maraming tao, kung gagawin kita, ang iyong puso ng daan, masisira ba? Teka, bitawan mo ako. Bitawan mo. Paano kita bibitawan? Han Xiao, Papatayin kita. halika. Patayin mo ako. Munting tagasunod Hindi ko inakala. na napaka-feminine mo pala. Mas gusto kita. Bitawan mo ako. Hoy, anong ginagawa nyo? Yesu. Yesu, ikaw na naman? Bakit ka nandito? Hindi ba nakulong ka? Yesu. Lagi mong sinisira ang aking plano. Pero, ngayong pagkakataon, huwag mong isiping makakatakas ka. Sino ang nagsabi na aalis ako? Anong amoy iyan? Yesu, tumakbo ka na. Nalaman ko na. Huli na. Wow ah. Hindi ito ang amoy ng aking bayan.
Hindi ba ito ang amoy ni Huazi? Sarap. Ikaw, Bakit wala kang epekto? bakit ako magkakaroon? Yesu, tumakbo ka na, papatayin niya tayo. Kayo. Anong nangyari sa inyo? Yesu, nalason tayong lahat ng mabangong lason ni Han Xiao. Iyong nasa kamay niya. Mabangong lason? Ito. Oh, oh, oh. Ah, ang sarap pala ng amoy ng mabangong lason. Nagbibiro ka pa sa oras na ito? Yesu. Kahit immune ka sa mabangong lason, pero nasa unang antas ka lang ng chi cultivation. Darating ka lang para mamatay, pero nagdesisyon akong hindi ka muna patayin. Oh, bakit? Dahil, ang ninuno ng sektang ito ay bumaba na sa mundo. Gusto kong ipakuha sa kanya ang iyong likas na katawan ng espada. Likas na katawan ng santo ilabas at gamitin para sa akin. Anong ninuno? Anong pagbaba sa mundo? Ano ba yung mga kalokohan? Anong klaseng tao ang tagapagtatag ng sekta? Bakit naman siya bababa para sa pamilyahan nyo? Hahaha, kasi ang tagapagtatag na ninuno ay talagang ninuno ng aming pamilyahan. Tama. Kami, Ay walang pusong sekta. Ang tunay na lahi. ang ninuno ng pamilyahan ay bumaba na. Ang aming pamilyahan, walang kalaban-laban sa mundo. Anong tinatawa mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit na dumating ang ninuno ng inyong pamilya, Han, makita ako, kailangan niyang lumuhod ng buong paggalang. Lakas ng loob. Akala mo ba nagpapabulaan lang ako? Kapag dumating ang ninuno, paghihirapan kita. Hindi ka man lang makakapagpakamatay. Sige, hindi na ako magkukunwari, sasabihin ko na ang totoo. Sa totoo lang, ako ay ang emperador ng mga immortal. Katawa-tawa. Napakalaki ng iyong paghihimagsik. Wala kang respeto. Ngayon, lumuhod ka na agad. Baka may pagkakataon ka pang mabuhay. Hihingi ako ng awa. Biro. Sa mundong ito, walang sino man ang makakapagpaluhod sa akin. Hayaan mo akong magmakaawa. Biro. Sa mundong ito, walang sino man ang makakapagpaluhod sa akin. Sino ang nag-aangkin na Immortal Emperor? Ninuno. Sino ba ang nag-aangkin na Immortal Emperor dito? Ako. Isang alagad na nasa key refining stage. May lakas ng loob na mag-angkin bilang emperador. Han Xiao. Sige, Opo. Kung hindi, tingnan mong mabuti ulit. Immortal Emperor. Hanshu, ang tapang mo naman. Ang tapang mo. Si Andy. Hindi ko alam na nandito ang Shendi. Maawa ka sa akin, Shendi. Si Andy, Imposible. Paano si Yesu ay naging Shendi? Han Xiao, lumuhod ka na. Imposible. Matandang ninuno, tiyak na nagkakamali ka. Tiyak na hindi siya ang Shendi. Ako ay isang henyo. Ako ang henyo. Ako ngayon ang numero 1 sa sekta. Ako ay isang pagong. Ako ay isang henyo. Haha. Shower, shower, shower. Anong nangyari sa iyo? Sumaludo sa Shendi. Nakakainip. Talagang nakakainip. Ang pagiging Immortal Emperor ay hindi kasing nakakatuwa bilang isang alagad ng walang damdaming sekta. Sa langit, isang araw,
Sa lupa, 1 taon. Sa lupa, mahigit 10 taon na ang lumipas, si Bairuo ay matagal nang umabot sa antas ng Diyos. Bakit hindi pa siya umaakyat dito? Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa walang damdaming sekta para tingnan. Hindi ko inaasahan. Ang laki ng pagbabago ng walang damdaming sekta. Napakatahimik na lahat. Tulungan ng asawa ng iba. Paano hindi magiging mapayapa? Malalim na nauunawaan ang daan ng kawalang damdamin. Tama na, nasaan si Bairuo? Hindi ba siya matagal nang lumagpas sa antas ng Diyos? Bakit hindi pa siya umaakyat sa Immortal Realm? Sinabi ng ninuno na si Bairuo. Ang Immortal Emperor na iyon ay hindi mabuting tao. Mas mabuti pang manatili sa mundong ito. Anong klaseng sinasabi iyan? Pero mabuti rin dahil ayaw niyang umakyat. Kung gayon, maaari akong regular na bumaba. Magbakasyon, binibini. May interes ka ba? Sa pagninilay-nilay ng daan? Marami akong natatanging pananaw. Sige.